Totoo po yan. Siguro po dahil kailangan po kasi pag po may ang bawat ahensya ng gobyerno, especially po ang Department of Environment and Natural Resources, katumbas ng nasa ibang bansa, dapat po ay patuloy po yung ating IEC, yung Mhm. Information and Education Campaign. Hindi lang sa panahon ng undas, kundi all throughout the year para po lalong-lalo na po sa mga eskwelahan. Kasi Mhm. mahalaga po yung patuloy na pagka-campaign upang malaman po ng mga tao na yung pintura na inilalagay nila, especially sa mga bata, ay hindi ligtas. Ito po ay magkakaroon ng poisoning sa katawan ng mga bata, lalo na Mhm. po ito ay nasa mukha. Ito po ay maaaring hindi po nila taglay na alam na may taglay na natingga ang mga pinturang ito na hindi maganda para ito ay ipahid sa ating anumang bahagi ng katawan. Mhm. How about, may mga naisasagawa na po ba kayong mga monitoring, Ma'am Otchi, dito sa mga ibinebenta na mga maskara, yung mga nakakatakot po na mga maskara na usually na ginagamit din kapag may mga Halloween party sa isang lugar, Ma'am Otchi? Ah, sa ngayon, bumili kami ng meron kaming mga biniling mga item, Mhm. pero tinetest pa namin sa ngayon kaya hindi pa kami pwedeng maglabas ng ah, ng ah, ng datos kasi Mhm. kailangan after na ito ay matesting namin ng aming extra fluorescent na equipment, Mhm. titingnan namin, papadala pa namin ito sa laboratory para to confirm yung amount ng chemical nito. Tapos saka kami susulat sa FDA. May Mhm. proseso kasi yan, Ma'am Justin, Mhm. na kapag meron kaming mga ganito, whether na ito ay laruan, whether na ito ay mga mask or anumang mga bagay na ginagamit during mga pagdiriwang, Mhm. ito po ay may proseso. Kaya siguro ho, maglalabas siguro kami pagka na-test na namin. Mhm. Yes, Ma'am Otchi, ano ba yung mga negatibo na maaari pong maidulot, ano, especially sa health ng mga bata sa gamit or ma-expose sa mga chemicals na taglay po ng ganitong klase po ng mga Halloween costume, Ma'am Otchi? Usually kasi, kagaya halimbawa, ang kalimitan kasi niyan, kung ang mga bagay na mga costume na yan ay may pintura, kasi sa aming karanasan, ang pinakamataas na kulay na na-detect namin Mhm. all throughout sa mga, whether ito ay school supplies, whether ito ay laruan, or anumang bagay, yung yellow ang pinakamataas ang lead content. Mhm. At ito, pag sinabi nating ito ay may taglay na lead or tingga, ang epekto nito, lalo na sa mga bata, ito ay nakakahina ng talino. Ito ay nalelesen yung brain ang naaapektuhan sa mga bata. Mhm. Humihina, humihina ito at kalimitan, ito ay nai-stored sa ating mga buto, sa Mhm. bones. Kaya maaaring hindi agad-agad na nararamdaman to ng mga bata. Pero makikita ito ng mga magulang, ng mga guro sa eskwelahan na ang mga bata dahil sa mga taglay na tingga mula doon sa mga ginagamit nila ay malaki ang apekto nito sa pagkatao ng isang isang bata. Mhm, ayan. Ma'am Oche, siguro baka meron po kayong mga reminder sa ating mga listeners and viewers ano na mga dapat at hindi po nila dapat na gawin. Ito pong Mm. papalapit na po, ito pong panahon po natin ng undas. Go ahead po, Ma'am Ochi. Meron kaming mga ilang tips kung tayo ay during itong ating pag-alala sa undas. Una kasi binanggit ko na kanina, kailangan yung pinturang gagamitin natin ay walang lead or tingga. Gumamit tayo ng mga water-based na pintura. Pangalawa, yung mga kandila na ating gagamitin, siyempre dapat kung pwede lamang
ay yung non-scented, yung walang amoy. Mhm. Kasi kapag ito ay may mga amoy, may kahalo itong chemical. Habang ito ay may sindi, okay na naaamoy natin na mabango, pero ito ay may taglay na chemical. Kaya kung pwede sana, ang bibili nating mga kandila ay yung walang amoy. Okay? Tapos, yung yung bulaklak natin para mas malesen yung basura na ating lilikain, mas maganda na yung ating bibilhing bulaklak ay yung mga buhay na nakalagay sa mga misitera o sa pots, no, na may bulaklak para pwede nating maiuwi at maalagaan pang muli para kung sa susunod na taon magamit uli natin. Yun yung ano namin para mas mabawasan ang atin mga buhay na halaman na may bulaklak ang dalhin natin. Tapos sa mga pagkain, sana kung magdadala kayo ng pagkain, yung lang sapat ang dami. Huwag tayong mag-aksaya. Okay? At yung mga lalagyan, lagay natin to sa mga lalagyan ng mga reusable.